Balita, nako po, ayan na. Ang baklang mabantot, ang baklang abogadong bobo. Nakamag-anak yata ni Larry Gadon ay sinuspindi na Supreme Court 1 taon ang kanyang pagiging abogado. Apektado ba si Tarantado? O para sa akin, di man apektado yan. Paano man maapektuhan yung ulol na yan? O bayaran daw yan daw O kita nyo naman kung paano ipagtanggol yan ang mga Marcos, paano ipagtanggol ang mga Romualdez. Sigurado, busog na busog, kapayat nitong bakla na ito noon Ngayon, kita nyo naman, pagkatapos ng kanyang pisngi, balikat na. So 1 taon na sinuspinde ng Supreme Court ang kanyang lisensya sa pag-aabogasya. Okay man lang, wala namang kliyente itong ulol na ito. Yung pagiging abogado naman ito ay titulo lamang. Hindi naman ito abogado na magaling, na significant. Hindi naman ito abogado na maraming mga kliyente umaasa sa kanya. Dadalawa man lang ang kliyente nito, hindi niya pa inaabogado. Dalawa lang ang kliyente nito. Si Marcos at saka si Romualdez lang. Hindi naman niya inaabogado sa korte, inaabogado lang niya sa social media at sa mainstream media. Bilyonaryo, nakakadiri kayo Yung inyong tawag diyan, program host. May kaso ng ay tinanggal ng Supreme Court ang kanyang pagiging abogado ng 1 taon. Gawin mo ng habang buhay, Palsis. Wala ka naman silbi Hindi ka naman nagpa-practice Ginagamit mo lang naman yung pagiging abogado mo para magmukhang magtunog matalino ka Pero sa totoo lang, putyang inang yan, inaabogado mo lang naman yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas Wala ka naman talagang kliyente. Wala ka namang kliyente, tinanggalan ka pa ng pagiging abogado. Jesus, Palsis ka na lang ngayon, hindi ka na attorney. 1 taon yan. So ibig sabihin, Diyos ko po, alam niyo ba kung bakit ito bakit ito natanggal bilang isang abogado sa loob lamang ng 1 taon. Sabi ko siguro anak ito ni Larry Gadon. Talunin mo si Larry Gadon. Si Larry Gadon 2 beses na disbar yun dahil sa katarantaduhan niya. Total naman, sumusunod ka rin lang naman sa yabag niya. Parehas lang naman kayong magaling mang-urat. Ayan, sundan mo na rin siya. Kung siya naging 2 beses na disbar, ikaw gawin mong 3. Ang masaklap nito, sandamukan ang kaso nito kay Toby Chanco at kay Robin Padilla. Kung ang Supreme Court mismo naniniwala na walang kredibilidad itong taong ito, na itong taong ito ay walang reputasyon at balasubas ito. Nako, delikado siya sa kanyang mga kaso. Baka gamitin pa itong kanyang pagkakasuspindi dahil totoo naman ginagamit naman talaga niya yung kanyang pagiging abogado para manira ng kapwa niya, lalong-lalo na ng mga politiko na hindi pasok na kalaban ng kanyang mga amo. Ayop na yan. Ayun, hindi na, paano na yan? Nung abogado, hindi na naliligo ito, di lalo na ngayon. Paano ba naman baluktot ang nito, baluktot ang paninindigan nito? Dati, galit na galit itong mga dilawan tae na ito. Galit na galit ang mga ito sa mga Marcos. Ngayon, pinagtatanggol ng mga Marcos. Ano ba ang nitong Palsis na ito? Ano ba yung naging kaso niya? Bakit siya ay dinisbar ng, hindi naman dinisbar, siya ay tinanggal ang kanyang pagiging abogado. Nung June 15, kahapon, hindi ngayon lang. Nakalagay dito, SC. Nakalagay dito, SC suspends. Ayan nakalagay, SC suspends lawyer for vulgar words in social media po. Gumagamit daw siya ng mga masasamang salita. Kasi ang mga abogado, dapat yan, matitino yan mga yan. Dapat yan sila, panig sila lagi sa katotohanan at dahil sila nga ay officer of the court. Dapat talaga as much as possible, hindi sila nagbibigay ng kanilang mga personal na opinion patungkol sa mga bagay-bagay, mga ganon. And aside from that, mga bossing, dapat lagi silang matitino. Ang kanilang mga pananalita ay laging maayos, pasok sa code of standards, code of ethics ng mga abogado. Pero wala naman kasing ethics ito, lalong-lalo na walang ethics ito. Mahilig na ito sa ethics. Ethics, hindi ethics. Ayun naman, mahilig ito sa walang ethics, pero mahilig sa ethics. Ayun ang problema. So ito, bakit siya sinuspinde? The Supreme Court or SC has suspended a lawyer for using vulgar words in a social media post. In a decision written by Associate Justice Joseph Lopez, the SC's Second Division found Attorney Jesus Falsis III or Attorney Falsis guilty of simple misconduct and suspended him from the practice of law for 1 year. Hindi pa ginawa forever. Hindi naman niya nagagamit yung kanyang pinag-aralan. Kahit naman kahit naman hindi ka abogado, basta kaya mong ipagtanggol ang mga Marcos, katulad ng mga bobo, mga vlogger ng mga administrasyon. Okay naman yan. Nag-abogado ka pa para mag-abogado ng mga kawatan sa Pilipinas. The case arose from a Twitter post made by Attorney Falsis defending his brother Nico against accusations related to a qualified theft complaint filed by Chris Aquino. Naku po, ang kapatid pala nito kawatan. Ang kapatid pala nito magnanakaw. Ayon dito kasi sinampahan ng kaso ni Chris Aquino ng qualified theft. Ibig sabihin, nagnakaw siya na may sakit na yung tao, ninakawan nyo pa. Grabe naman kayo. Kasi parang ang alam ko,
Malapit yata or ano ito, parang public relations officer o aide ng ni Chris Aquino o manager o kung ano man, alalay, balalay, kung ano man, itong kapatid niya. Na ayon kay Chris Aquino, ninakawan siya. Nako, magnanakaw yung kapatid. Tapos, pinagtatanggol niya, aba, may history naman pala. Nagtatanggol sa kawatan, kaya naman pala napakadali na lang sa kanyang magtanggol sa mga Marcos kahit nagalit siya sa mga Marcos noon. Kasi tagapagtanggol pala ito ng mga kawatan. Ayon dito sa report na ito. Kaya naman pala kaibigan niya si Romualdez, kaibigan niya si Bongbong Marcos, sanay naman pala ito magtanggol sa mga wangkata o kawatan. Pag binaligtad mo, ayan sabi niya dito, yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris, paniwala na kayo agad, pero sa aligasyon namin na she threatened my brother, wala akong narinig sa inyo. Pakyo kayo, mga gago. Check your cognitive biases. Oy, galit na galit siya. Galit na galit siya kapag ka-bias sa kanila. Pero kapag ka siya ang bias tungkol sa mga Duterte, bias tungkol kay Inday Sara, bias tungkol kay Cayetano, bias tungkol sa iba pang mga connected sa mga Duterte na mga politiko, okay lang sa kanya, pero galit na galit pala siya sa mga bias na mga dilawan na mga katulad niyang mga abnormal. Pare-parehas kayo mga dilawan, pare-parehas naman kayo mga bias at saka mga wala kayong prinsipyo Kayo nagkakagatan, mantakin mo, dilawan na nga si Chris Aquino, ninakawan pa siya ng dilawan na kapatid dito ni Jesus Palsis, di umano Sabi dito Jason Jean H. Baltao, Aquino's former business partner, filed a complaint against Falsis before the IBP for conduct unbecoming of a lawyer. Hindi naman talaga yan, hindi naman karapat dapat maging lawyer yan. Attorney Falsis argued that previous SU rulings held that the phrase, putang ina, is often used to express anger, frustration, not to defame. He also claimed that lawyers are entitled to freedom of free expression. Pag sila pwedeng gumamit ng putang ina. At ano lang daw yun, frustrations lang daw yun, at freedom of speech daw yun. Oo, pero kapag meron namang mga dinidimanda na mga vloggers din, yung mga kaalyado niya, dahil nagmumura, dahil nag-express ng kanilang mga saloobin, hindi naman umiiyak itong buwakan ng bakla na ito. So double standard ang hayop. Hindi ba? The IBP found that Attorney Falsis violated the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, by using offensive language and recommended a penalty fine and reprimand. Alam nyo na na-reprimand na ito ng Supreme Court noon dahil nga sa kanyang mga klase ng pananalita. Na-correct na siya. Tapos ngayon naman, na-suspend na yung kanyang lisensya. Tago mo na muna yan. Tago mo na muna yung lisensya mo. Wala naman silbi, wala ka rin naman wala ka rin namang kliyente. So sabi dito, the SC agreed with the IBP's findings but imposed a heavier penalty on suspension. Under Canon 2, Section 4 of the CPRA, lawyers must be dignified, gender-faired, child and culturally sensitive, and language in both their professional and personal dealings. Kay personal, pag abogado ka, hindi ka dapat balasubas. So okay na sa kanya ma-disbar. Wala naman siya kinikita bilang abogado. Palagay ko mas malaki kinikita nito bilang birador ng administrasyon at ng mga kawatan sa gobyerno. They must not use abusive, offensive, or improper language, whether spoken or written, including on social media. Such conduct undermines the dignity of the legal profession. Wala naman dignidad doon. Meron ba dignidad yung mga sumusubo ng titik? May dignidad ba pagka lalaki ka tapos usubo ka ng burat? Hindi ba? Wala namang mga dignidad pagka ganyan. Bawal yan. So ayan, gaano ba kasi so ayun dahil lang sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kapatid at nag-tweet siya, dahil doon lang naman magaling yan, hindi niya kaya pagtanggol yung kapatid niya sa korte, kaya sa Twitter na lang niya pinagtanggol. Dahil wala mong kwentang abogado ito. At doon sa Twitter, nag-aakusa siya doon at kung ano-ano yung mga ginagamit niya, mga salita, inaaway niya yung mga kapwa niya dilawan. Wala man tumanggap kasi dito kay Falsis. Nung pupunta sana to sa DDS, di tinanggap to kasi bakla na, tanga pa. Kaya tinanggal, magagaling yung mga baling dito. Sa DDS, mahuhusay, hindi siya karapat dapat ngayon, floating siya. Ngayon, nakahanap siya ng kliyente. Dilawan tsaka loyalista na siya. Ayaw nito kay Risa Ontiveros. Ayaw nito, gusto nito si Leni Robredo. Ayaw nito kay Risa, ayaw nito kay Kiko, gusto nito si Bam. Ewan ko, baka sa radar niya pumasok si Bam Aquino sa radar niya. Ngayon, yung kapatid daw niya, nangawat daw, nandugas daw, mandarambong daw, dinugas si Chris Aquino. So ngayon, binabanatan yung kapatid niya ng mga kapwa niya mga dilawan, tapos nagagalit siya sa mga kapwa niya dilawan, pinagtatanggol niya yung kapatid na kawatan sa bagay. Buti pa si Amy Marcos, yung kanyang kapatid na kawatan at saka adik, di umano. Hindi niya pinagtatanggol. Dapat pag mali, pag magnanakaw yung kapatid mo, kay kapatid mo yan, dapat pag nagnakaw yan, accountability, responsibility, and credibility.
Ayop na yan. Oh, so ayun, kaya naman pala, sanay na sanay. O, pasok pala sa kanyang resume. Oo, yung pagtatanggol sa mga magnanakaw, kaya naman pala. Oo, napakatindi ng pagtatanggol nito. Sa kanyang mga, ewan ko, mga amo niya, palagay ko mga amo niya yun, pero baka mali ako.